bumili pala kami ng kama sa All Homes kasi nakita namin na malaki yung sale talaga that time. Salem yung tatak niya. So, syempre, sinamantala natin. Kailangan pagka naka-sale, sasamantalahin. Tapos, sabi nila ate, may mga days pa sila na may additional sale on top of the usual sale na 5% ata yung additional. So, tanong-tanong nyo na lang. Tuesday ata yung ano, yung may additional sale. So, pagka nandoon kayo sa All Homes, pwede kayo magtanong-tanong kung kailan ba yung may additional sale para 'di ba, para makatipid tayo. Ta's ang nakakatuwa siyempre dito sa Philippines kasama na yung pa-assemble sa bayad. Sa Australia kasi 'di ba nung bumili ako, kusang ano yun, kanya-kanyang assemble. Pero meron ata puwede kang magpa-assemble pero may additional payment. Diyan kasi sa Philippines, kasama na sa bayad yung pag-a-assemble kaya okey na okey kasi hindi ka na mapapagod. Titingnan mo na lang yung output, puwede mo rin paraurin si kuya habang ginagawa niya, ina-assemble niya. Unlike nandito sa Australia, ako talaga mag-isa ang nag-assemble. Talagang kung may almoranas lang ako baka lumawa na. Buti na lang wala. Basta nakalagay pa nun sa instruction dun sa manual, kailangan may katulong ka habang ina-assemble. Naiyak ang ginawa ko. Ulitin ko ulit. Nabuo ko siya. Nabuo ko yung kama na mag-isa. Ito na siya. Ito na siya. Grabe, 4 hours ko din. Nag-start ako ng 12, 4 p.m. na. 4 hours ko siyang pinakabit. Grabe. Ito talaga yung legit na, living alone. Yay! Yay! Nakakatawa. I'm so proud of myself. Tapos itong kama pala na yan ay queen size bed at para yan sa kwarto nila mami. Mukha lang maliit sa video pero in person, malaki naman siya. Tapos yung kama ay Uratex kasi mas mura yung Uratex kaysa sa Salem at saka matibay. Yung mga previous namin na kama, puro Uratex yun. At subok na matatag, subok na matibay. Share ko lang, sobrang nahahappy ako para sa parents ko kasi may sarili na silang kwarto, may sarili pa silang kama na maganda. Siyempre, 'di ba, nasanay kami na sama-sama sa iisang kwarto. Tapos, as in lahat kami sama-sama naglalagay lang ng kutsyon sa lapag. Actually, kadalasan sa sala kami natutulog. Tapos parang naaawa ko kila mami kasi siyempre sex life nila kawawa. Hindi siyempre 'di ba pag mag-asawa parang mahalaga talaga yung more privacy sa kanilang dalawa. Para ayun nakakapag-bonding kayo, nagagawa niyo yung mga trip niyo sa life na kayong dalawa kahit may anak na kayo, 'di ba? Mahalaga yung may time kayo together na bukod sa time niyo sa anak niyo. So, kaya dati pa pinangarap ko na sana makapagpatayo ako ng bahay para kila mami tapos meron silang sariling kwarto para ayun kung anong trip nila sa life magagawa nila. 'Di ba? Sobrang nakakatuwa kapagka nakikita mo na unti-unting natutupad yung mga pangarap mo, mga pangarap niyo. Samantalang dati ang dami-dami niyong hindi ma-afford. Suka na lang inuutang niyo pa sa tindahan, 'di ba? Mga gano'n talaga. Tapos yung mga inuulam-ulam namin, mga dipsy. Alam niyo ba 'yan, dipsy? Yung mga tagpipiso dati. Yung mga cracklings na puwedeng iulam tapos dadaanin mo lang sa dami ng kanin kasi nga siyempre wala ka naman masyadong ulam. Tipong isang square cut. Kasi 'di ba pa square-square 'yun? Oh, ilang tubo ng kanin 'yun afterwards. Tapos 'di ba ngayon hindi natin pinapainom ng kape yung mga bata kasi alam natin na masama yung caffeine sa katawan lalo na sa bata. Pero nung bata ako walang gano'n-gano'n, talagang sinasabaw mo pa yung kape sa kanin kasi nga wala kayong ulam. So iyon yung gagawin mong ulam 'di ba, sasabaw mo sa kanin. Kapag iisipin mo dati ang dami nating hindi kayang bilhin, hindi kayang gawin dahil wala tayong pera. Pero ngayon unti-unti nag-i-improve yung life natin. Kahit kunyari dati hindi tayo nakakabili ng sa Jollibee, sa McDo. Ngayon na-a-afford na natin yung makabili sa Jollibee, sa McDo. So sobrang 'pag naiisip ko yung dati namin talagang buhay, talagang napapa-thank you Lord talaga ako. Sobrang grateful talaga ako and thankful kay Lord Jesus Christ kasi siya talaga yan, eh, siya yung nagpo-provide ng lahat, nagbibigay ng mga sagot sa mga dalangin mo. Kahit yung mga hindi mo dinadalangin, alam niya yung mga needs mo. Bale, ito pa lang kami sa master's bedroom. 38,000 ata yung original price. Tapos, yung sale price niya is 29,000. Queen size din siya. Tapos, ang nakakatuwa, bumagay yung kulay niya dun sa, sa kulay ng kwarto. Wala pa ako sa Philippines nung binili yan. Kaya sila muna daw yung magta-try. O, diba? Talaga naman. Natutuwa sila sa kama. Kasi first time namin magkaroon ng ganyang kama. Kaya naman i-enjoy nila. Habang naka-video call nga ako, tapos nakikita ko sila nakahiga sa kama. Parang ako din, na-excite ako umuwi. Kasi nga, gustong gusto ko na din matry yung kama. Pero yun, pagka uwi ko naman, di naman din ako dyan natutulog. Kasi nga,
malalakihan ako. So anyway, eto palang kama ko napapansin niyo yung Uratex kasi yung binili namin, wala yung mas makapal kaya tuloy ano siya, yung bitin siya sa ano, sa kama, kita niyo ba? Kasi 'di ba dapat either pantay yung kutsyon or mas lagpas yung kutsyon para pagka nahiga ka hindi sumusuko dun sa paa mo. Anyway, 'di naman din aabot yung paa namin sa dulo dahil maliit kami kaya okey naman. 'Di ba nga ang ganda ng kama, pero aanhin mo naman ang ganda ng kama kung wala ka namang asawa, charot.